Akala ko mas praktikal yung pinili ko. Mas tahimik, mas simple, mas walang drama. Hindi ako umalis dahil may ibang babae. Hindi rin dahil may malaking away. Wala ngang traitor sa kwento na to. At yun yung lesson na hindi ko na mababawi. Ang totoo, napagod lang ako makinig. Akala ko maturity yung pag-iwas ko sa mga mahahabang usapan. Hindi ko alam, yun pala yung mga usapang bumubuo sa relasyon. At nung nawala siya, dun ko lang na-realize kung ano yung iniwan ko. Mga kwentong hindi laging malinis pero laging totoo. Heartline Stories PH. May nag-message sa Heartline Stories PH. Sabi niya, hindi raw niya alam kung kanino niya pwedeng sabihin to. Hindi raw siya naghahanap ng simpatya. Hindi rin daw siya umaasang may babalik pa. Gusto niya lang daw maging honest, kahit minsan lang. Ito ang kwento ni Ryan. 4 na taong kami noon. Hindi kami yung couple na laging may grand gestures. Walang surprise trips. Walang aesthetic na dates. Pero may routine kami, yung tipong sabay mag-dinner kahit simpleng pagkain lang. Magkukwento tungkol sa araw namin. Minsan walang kwenta yung usapan, pero kumpleto. Siya yung tipo ng babae na gustong pag-usapan lahat. Kapag may problema, gusto niya malinaw. Kapag may tampuan, gusto niya maayos agad. Ako, baliktad. Kapag may problema, gusto ko muna manahimik. Ayoko ng confrontation. Ayoko ng mahabang emotional na usapan. Akala ko pagiging kalmado yun. Akala ko pagiging mature. Nung nagsimula akong umangat sa trabaho, nagbago yung priorities ko. Mas naging busy ako. Mas naging focused sa career. Mas naging structured yung buhay ko. Meetings, deadlines, targets, promotion goals. At habang mas tumataas yung pagod ko sa trabaho, mas napapagod din ako sa emotional na pag-uusap namin. Kapag gusto niyang mag-usap tungkol sa nararamdaman niya, minsan naiisip ko na lang, kailangan pa ba to? Doon nagsimula yung paglayo. Hindi biglaan, unti-unti. May isang gabi na hindi ko makalimutan. Umuulan noon, late na akong nakauwi. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko siyang nakaupo sa sofa. Tahimik, may hawak na tasa ng kape. Tumingin siya sa akin, ngumiti, pero halatang may iniisip. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Sabi niya. Sa totoo lang, wala naman siyang hinihingi na malaki. Gusto niya lang magkwento. Gusto niya lang maramdaman na nandun ako. Pero ang sagot ko lang, hindi ba pwedeng maging simple na lang? Tahimik siya pagkatapos nun. Matagal. Tapos ngumiti siya. Pero ngayon ko lang naiintindihan yung ngiti na yon.
Yung ngiti ng taong unti-unting sumusuko. Hindi ko napansin agad. Akala ko okay lang. Hanggang sa isang araw, ako na yung nagsabi, baka hindi na tayo aligned. Ang mature pakinggan, ang logical, parang desisyon ng dalawang taong practical. Pero ang totoo, napagod lang ako mag-effort. Hindi siya nagalit, hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Tumango lang siya at sinabi niya, okay. Dapat dun pa lang kinutuban na ako. Pero hindi. Ang naramdaman ko noon, relief. Tahimik na. Wala nang mahabang emotional na usapan. Wala nang confrontation. Simple na ulit ang buhay. Akala ko yun yung gusto ko. Ilang buwan ang lumipas, may nakilala akong iba. Mas chill, mas independent. Hindi mahilig mag-overthink. Hindi nagtatanong kung okay pa ba kami. Hindi rin naghahanap ng mahabang pag-uusap. Sa simula, ang gaan, walang pressure, walang drama, walang mabibigat na gabi. Pero habang tumatagal, may kulang. Tahimik nga yung relasyon. Pero parang walang lalim. Hindi kami nag-aaway. Pero hindi rin kami nag-uusap ng totoo. Walang confrontation. Pero wala ring connection. Minsan magkasama kami sa mesa. Parehong naka-phone. Parehong tahimik. At doon ko unang naisip na baka may mali. Isang gabi, nakita ko yung ex ko sa social media. May bagong trabaho, may bagong apartment, mukhang masaya, pero higit sa lahat, mukhang buo. May caption lang na nakasulat, "Salamat sa sarili ko, hindi ako bumitaw." Hindi ko alam kung para sa akin yun, pero tinamaan ako. Doon ko na-realize, hindi siya yung drama na iniwasan ko. Yung mga pag-uusap namin dati, yun pala yung lalim ng relasyon. Yun yung intimacy. Yun yung effort na ayaw kong ibigay. Akala ko peace yung hinahanap ko. Pero comfort lang pala yung pinili ko. At magkaiba yun. Minsan, iniisip ko kung mas naging patient pa ako. Kung mas nakinig pa ako. Kung mas pinili ko bang intindihin kaysa umiwas. Baka iba yung ending. Pero alam ko rin, huli na. Hindi ako tatawag. Hindi ako babalik. Hindi dahil wala akong gusto. Kundi dahil alam kong hindi na ako yung taong kaya niyang piliin. May mga bagay pala sa relasyon na hindi mo dapat pinapatahimik. Kasi minsan, yung mga mahabang usapan na iniwasan mo, sila pala yung nagtatayo ng lalim. Hindi lahat ng drama, problema. Minsan, yun yung taong ayaw kang bitawan. At hindi lahat ng tahimik, payapa. Minsan, tahimik lang dahil wala nang gustong lumalim. Hindi ko siya nawala dahil masama siya. Nawala ko siya
dahil hindi ako handang mag-grow noon. At yun yung lesson na hindi ko na mababawi. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Ryan, kapag mahal mo ang isang tao pero napapagod ka sa mga mahabang pag-uusap at emotional na confrontation, lalaban ka ba para matutong makinig o pipiliin mo ron ang mas tahimik na relasyon? Kung may kwento ka ring gustong ilabas, nandito lang ang Heartline Stories PH. Minsan, ang mga kwentong matagal nating kinikimkim, sila pala ang kwentong kailangang marinig ng iba. See you sa susunod na kwento.